Hello. So, yeah, dating gawi tayo. Comment nyo yung zodiac sign na gusto nyo iparead. Pero since wala pa naman nagko-comment, una na naman ako. So, yeah. Ano kaya? Pisces pa rin ba? Gusto ko unahin yung Aquarius. Okay, Aquarius tayo. So, ito reading sa mga Aquarius. Okay. Aquarius, please give me 3 cards. Current situation ng mga Aquarius, please. Tarot Angels, give me 3 cards. Current situation ng Aquarius. Para malaman natin kung para sa kanila tong reading na to. Please, current situation ng Aquarius, Tarot Angels. Current situation ng Aquarius and current situation ng Aquarius. Please, Tarot Angels. Thank you so much. Aquarius, yung mga bagay kayo na itinatapon, okay? Or dinidisregard sa buhay mo or sa nararamdaman mo, no? May ini-stock kang profile. Parang may kino-confirm ka na about sa chismis, okay? Or yung narinig mong kwento o haka-haka about sa nangyari nung past history, no? So, yan yung current energy ng Aquarius ngayon. Kung hindi ito ang current energy mo, check your sun and moon and rising. Tapos, kung hindi ka Aquarius pero resonated ka, you can stay. So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Aquarius this weekday. Tarot Angels, please give me 3 cards na maaaring mangyari sa Aquarius for these weekdays. Okay. Okay. Aquarius, overall energy mo this weekdays, ikikip mo lahat yung nararamdaman mo, no? You're trying to stay positive, lalo na sa pagpasok ng Monday. 9 or 19, 10, 1 might be resonate. Yeah, tinatry mong gawin yung mga bagay na nagpapaangat ng energy mo, Aquarius. However, andun yung burden this weekday. Okay? Andun yung burden. Nagkakaroon ka ng financial hardship. And I think sa mga bagay ito na binibili mo or yung ginagawa mo. So, ay para hindi ka magkaroon ng financial hardship, Aquarius, iwasan mo munang bumili lalo na sa mga online or yung mga gamit na hindi mo kailangan or yung mga gamit na iniipon mo na hindi mo pa magagamit ngayon. Okay, parang ganon. Or, yeah, yun yung nararamdaman ko sa'yo, Aquarius. So, yep. Thank you so much, Aquarius. Ngayon, comment niyo yung zodiac sign nyo. Let's go for Libra. Okay, Libra. Tingnan natin ang current situation ng Libra. Tingnan natin ang current situation ng Libra. Tarot Angels, please give me 3 cards. Current situation ng aking Libra. Para malaman natin kung para sa kanya tong reading na to. So, inagahan ko yung weekday, na reading kasi may gagawin ako tomorrow. Okay. Lalo na bagyo naman. Sana okay lahat ng tao. Yeah. Libra, tinatahak mo na yung mga bagay na dapat noon mo pa tinahak. Yun yung current energy mo. So, may pinaglalaban ka or may inaasikaso ka about sa legal battles, about sa money or child support or about sa family, no? About family problem, pera, or about sa financial, pinaglalaban mo. Okay? May hinahabol ka na oras, Libra. I'm not sure kung ano yun. Pero ito yung bagay na parang iniisip mo, Libra, na baka naman after ng mga ginawa ko as of now, pagka natapos na tong problema ko, wala na yung sitwasyon na gusto kong balikan. Yun yung nararamdaman ko, no?
So, yep. Thank you so much, Eats. Hello, it's time to move on. Yeah. Okay, so tingnan natin ang mangyari sa Libra this weekday. Guys, dapat bukas pa ako maglalagin. Nga lang kasi, sana okay kayo lahat, lalo na parating yung bagyo. Napakaswerte ko lang sa lugar ko. Pero, sana lahat din kayo. Tarot Angels, please give me 3 cards, lalo na yung mga taga Cebu. Okay, para sa aking Libra, maaaring mangyari sa aking Libra for this weekday. Okay. Thank you so much. Time to move on. Ang cute na, no? Huwag niyo ibibigay yung complete date of birth nyo, ha? Yun yung sinasabi ko, ha? Kasi baka mamaya makita nyo yan, gamitin sa pang-i-scam. Huwag yung gagawin yun, guys. Okay? Libra. Okay. Lumabas sa'yo to, eh. Pero I think, alam mo na yung mga taong niloko ka, yung mga taong nag-betray sa'yo, yung mga tao na hindi mo akalain na sasaksakin ka sa likod. Okay, yung mga taong yon. Mabigat para sa'yo, yup. Pero, kinakaya mo. Kasi may gusto kang gawin, okay? Maaaring gusto mong mag-travel or gusto mong mapabilis ang proseso ng isang bagay na, yun nga, yung pinaglalaban mo as of now, I think. Lalo na kung about sa child support, money, or sa legal battles mo, yung mga ganun na. Disregard mo na din yung mga ilusyon na dati mong, siguro dati ang dami mong option. Kunwari, itong mga kaibigan mo na nag-betray sa'yo, Libra, is sinabihan ka ng ganito, inoperang ka ng ganito, pagka ganyan, ganun. So, i-disregard mo siya this weekdays, no? Parang, hindi ito yon. Sa lahat ng ilusyon ng option mo, meron ka na napili na ito yung para sa akin. Kasi you are currently in your spiritual path. Ibig sabihin, yung pinaglalaban mo, Libra, is yung bagay na talagang para sa'yo. Yung pinipili mo is yung para sa'yo, no? So, keep it up. I think magagawa mo yun, lalo na kung nandito ang Magician. And I'm feeling like na pagka na-overcome mo to, Libra, after mo maging Magician, magiging Fool ka din bago ka maging Emperor. Ibig sabihin ng Fool, hindi yung yung mag-take a risk ka sa mga unknown. Okay? Kasi parang yung mga taong nag-betray sa'yo, ito yung mga tao na na akala mo na sure ka. Okay, parang nagkaroon ka na dito ng stability. Sabihin natin yung barkada mo na matagal mo nang kilala, hindi ka kasi nagte-take a risk sa ibang bagay. So, sa kaibigan mo, ikaw nagte-take a risk, no? Thank you. It's time to move on. Kaya, yun yung nangyayari. So, yeah, sana magawa mo lahat to. Kasi, I think, malapit ka na sa bagay na makuha, yung bagay na gusto mong makuha. Huwag ka lang susuko, no? Okay, let's go to our Leo. Para kay, sa lahat ng Leo, tingnan natin. Okay. Lumabas yung card na yun, pero kung para yun sa Leo, lalabas yun. Please, Tarot Angels, give me 3 cards na current situation ng aking Leo para malaman natin kung para sa kanila to. Okay. Okay. Medyo, wait. Nandito tayo sa higher soul contract. This is, a love taboo, but it was meant to be. Yeah. Parang, I think ang Leo, yeah. I think Leo yung, naka-focus ka sa future mo. However, may mga bagay na may tao na humihila sa'yo pabalik. Okay? Which is, ayaw mo sana, no? I think ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng chismis, ayaw mo ng iskandalo sa buhay.
However, Leo, hirapan akong magsalita. So, probably yun din yung current energy mo. You are in a higher soul contract with someone. This is a twin flame card. This is not a soulmate. This is not, this is your mirrored soul. So, lahat ng triggers, lahat ng triggers na nangyayari sa buhay mo, yung mga nakasanayan mo, Leo, ay etong taong to parang, oh my God, parang gano'n na, iba to, okay? So, it's a taboo. Since maraming Leo, I just don't know if this is a love affair na currently may isa sa inyo na sa situationship or relationship or both. Or ayaw ng pamilya or magkaiba ng religion na something like that, no? So, iniiwasan mo, nagpo-focus ka, dinidisregard mo yung nararamdaman mo kasi ayaw mo sa mga tao na gagawan ka ng kwento or may masabi sa'yo. But, yung nararamdaman mo is, hindi mo alam if this is love or lust or what, no? Kasi parang, alien sa'yo to. Thank you so much po, ma'am. Parang alien sa'yo to Leo. Alien means, kakaiba. Hindi mo pa naramdaman ng ganito sa ibang tao. Which, naiintindihan ko. Nasa twin flame din ako. Pero, since ang tagal na nun, kaya, na-overcome ko siya. Hindi ko pwede ipayo sa'yo yung mga bagay na ginawa ko kasi iba-iba tayo ng nararamdaman, no? Pero, kung hindi yan ang current situation ng mga Leo, check your sun and moon rising ngayon. Kung hindi ka Leo, pero same ng sitwasyon ng Leo, you can stay, maaring meron. Thank you, Ma'am Joanne. Mensahe para sa'yo, no? Thank you, Ma'am. Okay. So, tingnan natin ang lalo na kung course watcher ka, ng Leo, might be, take it as resonate, might be na, energy ng taong to or you. Minsan, ganun talaga. Okay? Lalo na kung mirrored soul kayo, nagkakapalit kayo ng energy. But, kailangan mo mag-grounding. Okay? However, I think, the Leo na who is watching as of now, is the one nararamdaman ko yung in denial and prideful, no? Leon, this weekday, magkakaroon ka ng kaya mong punan yung mga bagay na pagkakagastusan this weekdays, okay? Maaaring magkaroon ka ng pera or may ko-collect ka na pera, okay? Makukuha kang pera this weekdays. May tao na mas younger than you, masculine energy, despite of their gender, we are talking about the energy na pumunta sa'yo, bigla na lang pumunta sa'yo, okay? Na parang mag-iya sa'yo and will try to use their charm sa'yo, okay? Usually, Knight of Wands, parang yayain kanya lumabas, no? However, I think magdadalawang isip ka. Usually, pagka sinabi ko to, Justice card, meaning yung sasabihin ko dapat sa'yo is, meron bang nangyari na ganyan-ganyan, magkakaroon ka ng justice, no? I think, mag-iisip ka kung tama ba yung gagawin mo. Okay? Kung halimbawa gusto mo sumama or lumabas with this person or something like that, no? I think magdadalawang isip ka. And I think hindi mo siya gagawin, although, yun yung gusto mo sana. Okay? Your hands are tied. Okay? Hindi mo i-release. Magkaroon ng problema sa iba. Okay? So, let's go to Pisces, okay? Let's go to Pisces. Current situation ng mga Pisces. Hello, Mami King. Let's go to Pisces. Okay.
Clear natin yung energy. Medyo mabigat yun, ha? Asan yung clearer? Nawala ko ata. May ako nahanapin. So, yep. Let's go to Pisces. Hello, Ma'am Joanne. Thank you po. Sunod po natin yun sa inyo. Okay, And one last card. Current situation ng mga Pisces. Okay. Pisces, meron kang tao na or meron sa'yo na tao na parang lagi kayong magkadikit sa ngayon, no? Ito yung tao nagbibigay sa'yo ng kaligayahan. However, hindi mo sinasabi yung totoong nararamdaman mo, pero parang malapit ng parang aminin kung ano yung nararamdaman mo, no? Parang ang tagal mo tinago, no? Parang siguro hindi mo rin siya alam at first kung ano talaga yon. So, yeah, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Pisces this weekdays. Sana okay kayong lahat. Naka-ready ba kayo sa mga bagyo? Kailangan ready tayo. Yung mga cellphone, foods, emergency contact number, ha? Okay, Pisces, this weekdays, i-stand mo yung ground mo, i-stand mo yung kung anong pinaglalaban mo, and I think kung ano yung nararamdaman mo. Yeah. And because of that, magkakaroon ka na new beginning, which is a very grounding new beginning, no? Although, mag-iingat ka sa mga tao na maaari na may gawin sa'yong hindi maganda or sabihin sa'yong hindi maganda because sa pinaglalaban mo. Iiwasan mo sila lalo na kung wala naman silang magagawa na maganda sa buhay mo. Basta alam mo na hindi okay yung energy nila, I think iiwasan mo sila. Okay? May isang bagay pa rin na nakakapagpahila sa'yo towards sa brand new beginning na gusto mong makuha. Okay? And you will feel na trap ka o biktima. Yung trauma mo before na parang siguro nasaktan ka before, no? Yun yung nararamdaman ko. Parang yun yung nagpapahila sa'yo. Okay? Although gusto mo magkaroon ng brand new beginning, I think pinakamaganda rito is tingnan mo muna kung saan nagagaling yung takot, yung agam-agam para maging okay tayo. So, yep, let's go to Gemini. Thank you so much, Jessa. Ma'am Jessa, thank you. Okay. So, yeah, malamig na yun. Thank you po sa guys ko. So, yep. Tingnan natin ang current situation ng mga Gemini. Okay. Current situation ng mga Gemini. Yung as of now, Tarot Angels, please give me one last card. Thank you so much, Tarot Angels. Yep. Okay, Gemini, gusto mo mag-beg sa isang bagay, no? Na parang noon, may bagay kang pinakawala na sitwasyon, okay? And I think parang na-realize mo na mali yun, hindi tama yung may iba kang pinili, okay? Ngayon, parang ang tagal mo Gemini na hindi nakausap yung tao to, but you are willing to take a risk as of now. Okay? Ito yung, pero kahit willing ka mag-take a risk, marami kang reasoning. Parang, ay, hindi mo na ngayon, ay, may bagyo kasi ngayon, blah, 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 no? Kaya, hindi mo rin siya nagagawa. But hopefully, sana magawa mo. Lalo na kung, I think, gusto mo makausap yung tao to. Sana magawa mo. Okay? Also, tingnan natin maaaring mangyari sa Gemini this weekday. Hopefully, sana, ngayon kung hindi ganun yung sitwasyon ng mga Gemini na ibang nanonood, check your sun and moon rising, lalo na kung cross watcher, mga ganun na. Ngayon, kung hindi ka Gemini, para sa same situation, you can stay. Okay? So, yep, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Gemini this weekdays. So, yep. Please, one last card. Oh, okay. And this one. Oh.
lahat to major arcana. So, big changes ang mangyayari sa'yo, Gemini, this weekdays, okay? And I think, gusto mo to pa rin, overall is gusto mo to pa rin yung bagay na parang matagal mo nang pinadelay. And kahit anong mangyari, I think maggagawa ka na ng move towards that. Might be sa may kinalaman sa King of Pentacles, despite of their gender, masculine, which is a very grounded man, okay, energy. Independent, okay? This one, nagkaroon na siya ng stability sa life, okay? Or kilala siya ng mga tao sa paligid niya. Yeah? Meron na siyang good provider na siya, in short, okay? So, yeah, might be in high status, okay? Or kung saan man. So, I think, yeah, yun yung gusto mo magkaroon ng new beginning. At gusto mo magbigay ng news towards this person. And I think kahit anong mangyari, yun yung overall energy mo na gagawa ka ng paraan. Makausap to. Just to, parang tingnan mo kung pwede pa ba. So, yeah, yun yung pwede mangyari sa ating Gemini. So, yeah, tingnan natin ang susunod na zodiac sign. Please. Okay. Okay po. Isa pa. Okay, isa pa. Same naman ng mga tao eh. Isa pa po. Isa pa po. Isa pa po. But wait, isa lang yung mga tao nagme-message. Ayan, Sagittarius. Okay. Let's go to Sagittarius, guys. Yep. Tingnan natin ang current situation ng Sagittarius, no? Please, Tarot Angels, give me 3 cards. Current situation ng Sagittarius. Ayan. And one last card. Okay. Sagittarius, I think as of now, ikaw wala kang ginagawa. Lalo na sa bagay ng mga nakasakit sa'yo. I mean, hindi mo siya dinadamdam. Okay. Pero, at the same time, pili mo na trap ka sa bagay na kung saan nasaktan ka. Okay. Nakita mo yun. I think, hindi mo, andun yung frustration, okay? Andun yung pagiging alone, but I don't think na problema mo yung pagiging alone. Ang feeling mo is yung trap ka sa isang bagay, no? Na nakasakit sa'yo. As in, wala kang ginagawa, pero as the same time, parang okay naman ako, introvert ako, masaya naman ako, so wala akong problema about doon, parang gano'n, no, Sagittarius. So, yep, kung hindi yun ang current energy nyo, check your sarili mo rising ngayon. Kung di ka Sagittarius, pero same energy, you can stay, lalo na sa mga crush watcher, pero take it as resonate. So, yep, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Sagittarius for these weekdays. Yep, anyway. Oh, wow. Oh my gosh. 3 major arcanas. Okay. Sagittarius, this week is your week. Okay. Yun lang yung masasabi ko. Whew. Yeah, this week is your week. Someone recognize you as their sasabihin ko divine partner, no? Pero yeah, yun yung nararamdaman ko, no? May tao, masculine energy. This is a King of Cups. Okay? Someone wants to talk to you. Okay? Despite of their gender, this is we're talking about energy. A person that parang ang nawala na sa buhay mo before. This is a matured man. Okay? Man, okay? So, energy, ibig sabihin, napaka-diplomatic nito, medyo balanced din siya. And I can feel the temperance in this, energy. Ito yung tao na parang,
kalmado lagi, okay? This person will bring news towards you, okay? Dahil sa news na bibigay niya sa'yo, magkakaroon ng biglaang pagbabago sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. So, parang sasabihin ko sa'yo, di ba, alone ka this time. I think, Sagittarius, mag-iisip ka kung gugustuhin mo pa maging alone. However, magre-reflect ka muna bago ka sumagot sa taong to na may offer sa'yo, no? Okay? 7 might be resonate. 16, 9 might be resonate. Yeah. Okay. Makukonfuse ka, lalo na kung may kinalaman sa pera yung pagbabago na to. Okay? Hindi ko alam kung ano to, pero baka sa'yo, ano siya, resonated, no? Magkakaroon ng unexpected change na dadali ng taong to. Nakikita ko yung word na bankruptcy, pero I don't think na magkakaroon ka ng pera, na mawawalan ka ng pera. But I think this person will offer something to you na parang Sagittarius na maaring magamit yung inipon mo, no? Or kailangan mo ng extra money. So, para magre-reflect ka, if magtitiwala ka or mag-go ka. But I think because this is a tower, you see, this is a tower. Ito rin yung alam mo na chance na pwedeng magbago yung ikot ng mundo mo as of now, no? Hindi ko alam kung magiging resonate sa mga Sagittarius, but yeah, yun ang mangyayari sa'yo. Nice. Okay. It's a recognition and a brand new beginning with someone. Brand new life din ang naririnig ko. Okay, so let's go to Scorpio. Okay, Scorpio tayo. So, tingnan natin ang current situation ng mga Scorpio. Welcome, Miss, welcome for, so yeah, Scorpio. Current situation ng mga Scorpio. Okay, Okay. I think, Scorpio, you want to change something, lalo na sa mga nangyari nung kabataan mo. Okay, you're taking notes. However, I think na you're currently entrapped about sa love or pregnancy, okay? Or about sa money. Yeah. You want to beg this someone, sino nag-e-entrap sa'yo or someone na hindi ka masaya, okay? Hindi ko alam kung love to, kasi maaaring business din to, di ba? Or family, hindi ko alam. But I think you want to have a conversation kasi parang nauulit lang yung pattern at nakikita mo na yun. Parang hindi ka naman, parang alam mo na kung anong mangyayari. At hindi ka magiging masaya sa kung anong ikakalabasan nun, Scorpio, no? I think although, halimbawa, if someone is pregnant or ano man, I think makikipag-usap ka na maayos para magkaroon ng harmony na hindi mo mapipil na trap ka. Might be na before sa family mo na ganun din yung nangyari na parang or sa kakilala mo na parang napikot and ayaw mo na maulit ng ganun at nakita mo yung kinalabasan nun around you na parang hindi maganda yung ganong sitwasyon. Ayoko ng ganon. Nakita ko hindi masaya, hindi naging healthy sa bahay, no? Parang, yeah, okay? Kung marriage yun, or ano man, take it as resonate. Kung business partner man yun, di ba? Parang, teka lang, mali pala makipag business partner sa kaibigan, something like that, no? So, tingnan natin maaaring mangyari sa Scorpio these weekdays. Okay? Please give me 3 cards na maaaring mangyari sa Scorpio these weekdays. Okay?
Libra is here, might be resonate. Okay. Leo is here then. Okay. Okay. Oh, okay. Oh. Yeah, I think mag-a-apologize ka this weekdays, no, sa isang tao. Magbibigay ka ng justice and you will take a courage para gawin yon. 11, 2 might be resonate, 8 might be resonate, okay? Yeah, and you willing to apologize talaga, okay? Willing ka din na panagutan yung mga bagay na, alam mo yung taking accountability, Scorpio. Yeah, I think halimbawa, if halimbawa kung may nabuntis ka, ang sasabihin mo is, I'm sorry, hindi kita mahal or hindi ako ready, but I'm willing na ayusin yung lalo na about sa financial or sa bata, akong bahala doon. Magte-take ka ng courage about dun, sabihin sa kanya kasi sasabihin mo na ayokong ipilit ang sitwasyon dahil lang may anak tayo para magpakasal or para mag-live-in. Willing ako ibigay yung apelido ko, something like that, no? Pero hindi pa ako ready. Parang gano'n. I don't think naman na parang wala kang naramdaman sa taong to, pero I think parang sabihin na natin, Scorpio is, hindi ka pa ready. Okay? Parang natakot ka. Gusto mo umatras kasi may nakita kang pattern noon na ayaw mong maulit, Scorpio, no? So, yeah, take it as resonate kasi napaka-specific nito. So, yeah, I hope you're continue doing that kasi, Scorpio, pagka ginawa mo yan, parang you're breaking the cycle nga. Kung ano man yung nakita mo or kung ano man naranasan ng family mo, it's better to heal. Lalo na if you're healed na, tapos alam mo na kung saan nanggagaling yung pain, yung takot, and kung yun talaga yung tao na para sa'yo, at least both of you na heal kayo. Okay? Na parang walang sumbatan, walang ganito. Take your time. I'm not encouraged na wag panagutan. And I think papanagutan mo naman. Pero ayaw mo magsama. And which tama naman. Guys, hindi kayo dapat nagsasama sa isang bubong dahil lang may anak kayo. Yan yung ginagawa ng mga tao na traditional belief nila na para hindi masira yung something sa pamilya nila or pangalan nila, no? Ayoko na gawin niya ng mga tao dahil nga yung anak nila, yung maaring, ano mo yon, makakuha nun paglaki nila and magre-repeat ng pattern. However, to si Scorpio is, parang who wants to be a man despite of their gender, masculine energy, fight na kung anong ipaglalaban niya dahil hindi pa nga siya ready or hindi niya mahal or something like that, no? But, at least, nag-take accountability siya. Hindi yung pinaasa na papakasal tayo, wag muna ganito. Hindi yung ganon. Some people sasabihin, napaka-harsh naman. No. Mas-harsh yung paasahin ka. Tapos, ikasal ka. Tapos, pagising mo, kalaban mo na yung tao ng ama ng baby mo. Hindi ko alam yung sinasabi ng ibang tao na, hindi papanagutan, nakabuntis naman. Hindi, guys. Nangyari is nangyari. So, pag nagkamali ka, kailangan gawin mo, magkamali ka ulit magpakasal sa tao para lang masabi mo maging tama ka. No, mali yun. Huwag niyong gagawin yun. Kahit ano sabihin ng ibang tao, isipin niyo kung ano magiging buhay niyo 100 years or habang buhay na magkasama kayo na hindi ka mahal, hindi mo mahal. Uuwi ka ng hindi okay dahil hindi ka naman masaya sa uuwian mo at kalalakihan yon ng nagiging anak mo at makikita yung dynamic na yon na hindi ka nag-heal, hindi siya nag-heal, nag-people pleasing yung isa gumawa ng kung ano-ano. Guys, no, don't do that. Okay? Na parang, hindi. At least binanagutan ka, ha? Tapos hindi niya nakikita yung supper para lang maging maayos yung pangalan ng isang tao. Which is napakapangit. Lalo na pagkakilala kahit mga artista lang, na ang sama talaga ng ibang tao na parang, ay, ganyan, ganun. Ay, naghiwalay na si ganun. Ay, chismis nyo talaga yun. Hindi ba kayo maging proud na at least kahit papano,
may isang tao nag-stand up like this one, ni Scorpio, na ayaw niya lalong mabaon sa pagkakamali. Yung nagawa niya ng pagkakamali. Yung bata is not pagkakamali, okay? Yung sitwasyon na nangyari, it's a pagkakamali. Pero kung gagawa ka ulit ng isang sitwasyon na mali na naman, papakasalan kita o papangakuan mo, or blah blah blah. So, hindi ko alam ang gusto ng ibang tao. Gusto ba nila maging tama sa ibang tao, paningin ng tao, o sa totoong nararamdaman? Which is Scorpio is gusto niya may tama ko ano yung nararamdaman niya. So, yeah. So proud of that person. Okay, so let's go to Capricorn. Okay. Sorry, medyo, ano lang. Para lang din sa mga tao. Alam ko maraming kabataan na nanonood nito. And sadly, may nangyari na hindi maganda before, last 2 years, na isang estudyante, she thinks na sana panagutan siya ng lalaki kahit hindi siya mahal. Ang nangyari is, yan, kinuha niya yung sarili niyang buhay, not knowing na, kasi kahit mapamilya niya, sabihin ba naman ng pamilya niya, ha? Hindi ka namin tatanggapin sa pamilya namin. Hindi ka nga tinanggap niyan. Tapos, sisirain pa daw yung pangalan ng pamilya niya. So, hindi alam nung bata kung saan siya pupunta. Which, hindi ko naman, bilang magulang, hindi ko ito-tolerate yun. Pero, tuturuan ko yung lalaki na mag-take accountability. Kisa itaboy ang anak ko kung sakali. It's just a sad word, no, na iniisip ng magulang kung anong sasabihin ng kapitbahay kisa sa nararamdaman ng taong mahal nila, lalo na kung anak mo, no? Kaya, huwag niyong pilitin, okay? May mga tao nagkakamali sa sitwasyon at hindi maitatama yun ng ipapakasal mo sila na hindi nila mahal ang isa't isa at hindi siya kayang panagutan ng isa. Okay, so let's go, Capricorn. Tingnan natin ang current situation ng mga Capricorn. Okay, yeah. Okay, thank you so much, Tarot Angels, and one last card. Sorry, guys. Hindi ko sadya. Pero, yeah, huwag niyong gagawin, gumawa na uli ng mali. Okay. Capricorn, a lot of emotion ang nararamdaman mo. Might be your entrapment din. Might be resonate ka sa mga sinabi ko, okay? You are, hindi ko nararamdaman na may ni-stalk ka, but you are gathering information about sa nangyayari sa nararamdaman mo, no? Might be tinitingnan mo rin yung mga tao, kung ano yung sinasabi nila sa current situation mo, which is mali yun, no, Capricorn. So, don't do that. Tandaan mo, ang validation is not sa public opinion, kundi sa sarili mo. Tandaan mo, may ibang tao na ayaw ang rakista, pero kung gusto mo maging rakista, you can do that. Sinasabi nilang devil yun, sinasabi nilang ganito o ganyan. Pero kung titingnan mo sila yung papaligayahin mo pag sinunod mo yung sasabihin ng iba, kisa sa nararamdaman mo, which ikaw may entrap. Okay sa'yo mag-people please, pero yung sarili mo ba, piniplease mo ba? So, please Capricorn, don't do that. Okay? Huwag mong tingnan ng mga sasabihin ng tao. Wala silang matter sa buhay mo. Okay? So, yeah, thank you so much, Jen. So, let's go. Tingnan natin ang maaaring mangyari sa Capricorn these weekdays. Guys, I wish you all the best. And sa mga tao na pinipili ang sarili nila, taking courage na para mabago ang sitwasyon nila, ng family dynamic nila. Kung naririnig nyo na to, lalo na sa mga tao na matured na sinasabi ng pamilya, wow, history repeated itself. Gustuhin nyo ba yon? Dati masaya, no? Parang naririnig ko yun nung bata ako. Parang nakikita ko, masaya pa sila. Uy, pares ng ganito, ganyan din, Not knowing na another karmic cycle ng pamilya mo o anak mo ang pinasahan mo ng ganong sitwasyon. Kaya mabuti pa nga na habang maaga pa, tandaan mo,
i-heal mo ang inner child mo. I-heal mo, ikaw ang mag-stop ng karmic cycle nyo, okay? I'm not saying na pag natapos yung karmic cycle, wala nang paghihirap. Pero at least, diba, may natutunan ng family dynamic. Dapat may natutunan tayo sa mga history ng family natin tuwing binabasa natin ang libro o ang nakaraan nila. So, yep. Capricorn. Yeah, no? Capricorn, yeah. Capricorn, hindi ka mag-take a risk sa something na hindi ka na masaya. Okay? Kasi you want to have a stability. So, gusto mong gawin ng bagay na magpapasaya sa'yo. Okay, ayaw mo magkaroon ng problema. Parang problema sa ibang tao na hindi mo burden. Okay? Parang this time, aalisin mo yung ilusyon ng mga bagay na meron kang tao kasi na gusto mo kasama sa dream na yon pero parang hangin lang siya. Okay? Walang paramdam or may paramdam pero nawawala din. I think aalisin mo na rin yun kasi magpo-focus ka sa sarili mo and you will make a judgment towards that. Ibig sabihin kung ano man ang nangyayari sa'yo, pag-aaralan mo mabuti kung ano yung bagay na magpapasaya sa'yo kisa sa magpapasaya sa ibang tao o doon sa tao na yon, no? Parang katulad nung narinig ko na nabasa ko sa Facebook, no? Sabi doon ni yung artista doon, si James Bond ba yun? Sabi ng babae na, akala ko hindi ako good for you, but sabi ni James Bond doon, and sorry, hindi ko alam, nakalimutan ko yung pangalan niya. But you are good to me. You are. Tapos sabi ng lalaki, I know. Tapos sabi ng babae doon, I know. But you are not good to me. Oh, doon yun, parang ganun din ang gagawin mo, Capricorn, no? So, medyo maganda yung energy mo this weekday. Kahit may mga bagay ka na papakawalan, kahit may bagay na masakit na pangarap mo na dapat mong papakawalan dahil tingin mo ay ito ay isa ng ilusyon, okay? I think kakayanin mo mag-isa, lalo na if about sa money, basta mag-grounded ka lang at huwag kang gumastos. I think, i-hold mo lang siya mabuti, lalo na kung may nagre-ready ka para sa pagkakagastusan in the future, okay? 8 might be resonate, 17 might be resonate, and 20 or 2. So, yep. Tingnan natin ang susunod na zodiac sign. So, yep, comment. Ang dami ka na sabi, no? Konti pa yung nanonood niyan kasi dapat bukas ako mag-live, but okay naman ako. Masaya naman ako kahit papaano. So, let's go to Cancer. Okay. Baka mamaya yung umalis yung na-trigger ko. Sorry naman. Okay. Cancer. Tingnan natin ang current situation ng Cancer. Okay? Tingnan natin current situation ng Cancer. Okay. And one last card. Uy. Lumilipad ang current situation ng Cancer. Gusto nyo lumabas? Sige, go. Okay. Bakit ganito yung nararamdaman ko sa Cancer na parang binabaliwala yung nararamdaman niya, pero tinatry niya pa rin makakuha ng information sa isang tao na ini-stalk niya para makuha yung proof kung may pag-asa pa ba sila in the future, no? Ito yung ni-wish niya na obsessed siya. Pero, idinideny niya naman sa sarili niya, no? So, ito might be resonated sa Cancer. Ngayon, kung hindi resonated sa Cancer, check your sun and moon and rising. Ngayon, kung hindi ka Cancer, pero sa ng situation, stay lang dito. Lalo na sa mga cross-watcher, no? Basta take it as resonate. This is a general reading. Kaya tayo nag-check ng energy, no? Para tingnan natin kung para sa'yo to. Kasi this is whatever comes out. So, yep, tingnan natin maaaring mangyari sa Cancer for this weekdays. Okay. So, lumabas siya ng ganyan. Tatanggapin ko. Dati hindi ko tinatanggap yung ganyan. But, yep. So, Cancer, you want to apologize to someone, no? Na parang ito yung tao na hindi ka makawala. Okay? Hindi ka makawala sa taong to. Pero actually, kaya mong maayos to kung gugustuhin mo. Lalo na kung ito yung tao na you feel at home. Pero I think dahil dinideny mo at ayaw mo siyang gawin, kasi hindi ka pa sigurado, no? Kasi nakalabas siya ng ganito eh.
Usually, pag naka-upright to, yeah, gagawin mo lahat para dito. Pero I think, nag-iisip ka kasi hindi mo alam ang dapat na solusyon kung ano man ang nangyari sa'yo. But you are willing to apologize. Buong weekdays, ito rin ang iisipin mo, no? Pero although, might be sa outside mo, Cancer, na parang, wala akong pakialam sa tao na yan, che. Parang gano'n, pero bilak mo na, bilak ka niya, something like that, no? Nag-blackan kayo, andun pa rin, nag-check ka pa rin ng profile ng taong to, no? Yeah, nararamdaman ko lang na still mararamdaman mo pa rin na kahit na magkalayo kayo or hindi na kayo nag-uusap or energetically na magkalayo kayo kaya ini-stalk mo siya, pag nag-post yun ng nakakatawa, you will still feel at home. However, hindi ko lang nasa sayo kung gusto mong makausap tong tao na to, okay, na parang I think hindi kayo matatapos sa cycle na to, Cancer. Not unless na mag-usap kayo. So, yeah, I hate to say that, pero Cancer, kailangan mag-usap kayo dahil hindi ka makakawala sa cycle na to at sa cycle niya, no? Yeah. Pero I'm not sure kung magagawa mo yun ngayon, but buong week mo is apology sa tao na you feel at home, no? So, yeah, take it as resonate, mga Cancer. So, yeah, let's go to Virgo. Tingnan natin ang current situation ng mga Virgo, no? Okay. Tarot Angels, please give me 3 cards. Current situation ng mga Virgo. Ito yung ginagawa ko pag nag-energy check para malaman kung para sa inyo to. Kasi hindi lang isang zodiac sign natin. At kahit pag nagpapa-private reading ako, guys, nag-energy check din ako. Tapos, pag hindi kami magkatugma, binabalik ko naman yung pera. Kasi hindi ko ipipilit na, actually, isang beses pa lang naman nangyari yun. Okay? Virgo. Okay. Wala kang ginagawa sa mga tao na gusto mong gantihan. Okay? Andun yung gusto mong gumanti, pero wala kang ginagawa dun kasi parang nakapokus ka sa isang tao na gusto mo mag-reveal kung ano talaga nararamdaman mo. May taong nagpakita sa'yo or nagparamdam sa'yo recently ng biglaan, no? Parang na-surprise ka doon. Okay? Yun ang nararamdaman. Usually, pag pop-up, ikaw yung may gusto, pero I think may tao na nagpakita sa'yo. Okay? So, kung hindi ito ang current energy ng huwag niyo po ibibigay ang full date of birth niyo, Ma'am Ashi, kasi gagamitin niya ng mga scammer. Okay, although wala naman nangyayari sa akin, pero just a reminder lang, lalo na kung gumagamit kayo ng mga Gcash or something like that. Baka matulit kayo sa news na nangyari is nakuha yung information niya, tapos bigla na lang siya nakulong. No? Tapos, ayun, nagbayad siya ng 130,000 para lang magkaroon ng piyansa sa bagay na hindi niya ginawa. Okay? So, yeah, tingnan natin maaaring mangyari sa Virgo for these weekdays. Huwag yung gagawin yan, magbigay ng date of birth. Lalo na, hindi rin naman ako marunong pa ng date of birth chart, no? Hindi ko pa siya pinag-aaralan. Actually, inner child at energy nyo ang nache-check ko. Hindi utak nyo. Ibig sabihin yung energy nyo. Pero pwede naman yun mabago, kaya nga nandito kami para maiwasan nyo yung halimbawa, kung makikita nga namin magkakaroon kayo ng financial loss, edi tipid-tipid, diba? So, yeah. Virgo, may burden ka na puro burden ang nangyayari sa'yo this weekdays. Yun ang sasabihin ko sa'yo, okay? Lalo na kung may makukuha kang clarity sa isang bagay na parang magpapabago, malaking pagbabago ang mangyayari. This is a past news, no? Parang makukuha mo yung news na to at parang guguho yung pakiramdam mo, no? I don't think yung mundo mo, I think yung damdamin mo, which mapipil ka ng trap, magkakaroon ka ng anxiety, hindi ka makakatulog buong weekdays. So, hopefully, sana maging ready ka doon, no? I think hindi naman siya makaka-apekto kung isipin mo sa
financial or sa literally sa life mo. I think sa emotion mo. So, be careful this weekdays. Virgo, I wish you the best. Keep praying. Sabi ko nga, this is just an energy. Yung current energy, maaring mabago pa to. Dahil, of course, tayo ang may hawak ng tadhana natin. Okay? Kami ay gabay lamang ng kung ano ang nararamdaman namin sa energy nyo. Hindi namin nababasa yung utak. Ang nababasa namin yung maaring mangyari bukas, yung maaring mangyari sa susunod, or yung mga bagay, no? Pero maaring mabago yon sa isang, ano yun? Napakasimple lang. Sa isang yes or no. Hindi, ayaw. Gusto ko, yung mga ganun, no? So, yeah, let's go to Taurus. Okay, Taurus. Tingnan natin ang current energy ng Taurus. Please give me, okay, that's 2 cards para sa aking Taurus. And one last card. Thank you, Tarot Angels. Okay. Taurus, nararamdaman mo na sobrang sakit ang mga bagay na nangyari sa'yo noong nakaraan. Might be about sa divine feminine energy. Okay? Ito yung tao na nurturing, no? Maaring ikaw yung nagkamali dito na hindi mo siya napili, okay? Or iba yung pinili mong tahakin, hindi kasama yung tao na to. So, nagkakaroon ka ng realization na ito pala yung tao na counterpart mo, no? May mga bagay ka nang natutunan. I just don't know kung paano mo maayos yung nararamdaman mo, but ang masasabi ko lang sa'yo, Taurus, yes, keep mo muna yung sakit na nararamdaman mo. It's okay. Don't worry. Hanggat na makayanan mo ng tumayo at masabi kung ano yung nararamdaman mo sa tao na dating nawala sa buhay mo. Hindi porket nawala, hindi na ibabalik, no? So, tingnan natin maaaring mangyari sa Taurus for this weekday. Yeah, and one last card. Okay. So, magja-juggle ka about sa finances mo, lalo na kung meron kang balak i-invest this weekdays, no? Okay? Don't do na mag-cheat. Okay? Huwag kang gagawa ng cheat or magsisinungaling this weekdays dahil maaari yan bumalik sa'yo yung karma na yan. Don't manipulate the things. Don't be fixated. Okay? Just go with the flow. Wag mong gagawin yan, Taurus, dahil tandaan mo yung karma. Kahit hindi mo agad nakukuha yun, babalik at babalik yun. It's a cycle. Tatandaan mo yan. Meron kang mga choices na maaring pag-isipan. Okay? Lalo na kung about sa pag-alis ng bansa. Kasi inisip mo baka mas greener doon or gano'n, no? Or if may choices ka about sa 2 people at hindi mo alam kung ano ang dapat mong tahakin, don't do na mamangka sa dalawang ilog. Take accountability. Okay? So, let's go to Aries. Ano ang current situation ng aking mga Aries? Okay? And last 2 cards, please, Tarot Angels. And one last card. Okay, guys, tapos na ako sa Aquarius. Check my YT. Ayan, Ohanes Tribe. I-upload ko to bukas ng tanghali. Ando na yon. Sometimes hindi ko nilalagyan ng timestamp. Okay, nawawala kasi sa phone ko. But hopefully, tapos na rin ako, guys, sa Leo. Okay? Check my YT. I-upload ko naman yan. Okay? Kung walang timestamp sa description, kindly, ano nyo na lang. Ganon, no? Fast forward. So, yeah, let's go to Aries. Aries, you're looking for some information about sa bagay na gusto mong mag-take a risk, okay? Kasi, I think this person, hindi mo alam kung bakit hinihila ka nito papunta sa'yo. Gusto mo nang sabihin yung mga nararamdaman mo, no, Aries? Yung matagal mo nang kinikip, I think, no? So, yeah, kung hindi to ang sitwasyon ng Aries, check your sun and moon and rising, hindi lang isang zodiac sign natin. Ngayon, kung hindi ka Aries or cross-watcher ka, at as resonated ka, you can stay at may mensahe sa'yo ang guides mo. So, let's go. Tingnan natin ang maaaring mangyari sa Aries this weekdays. Okay. Hello sa lahat. Good morning po. Happy 5 a.m. Okay. So, yeah.
Aries, may mga bagay ka na abandonahin. At ito yung mga bagay, Aries, na naka-establish na sa'yo. Okay. Magkakaroon ka ng anxiety about dun, pero dahil wishful fulfillment mo, lalo na yung about sa isang divine feminine, which is very nurturing. Huwag nyo nga sabing bigay yung date of birth nyo pag kayo na-hack or magamit yan, naku, bahala kayo. Zodiac sign lang, guys. Yeah. So, yeah, I think abandonahin mo, Aries, yung mga bagay na nagkaroon ka ng stability para sa isang tao na mahal mo. Dahil siya yung wishful fulfillment mo this weekdays. Napaka-straightforward. Although, yeah, may anxiety ka, maaring, I think kasama mo pa yung tao na you're currently with. Pero, I think, iiwanan mo siya. I just want to tell you, Aries, na kung mag-start ka ng bagong relationship, although sabihin natin na mahal nyo ang isa't isa, please take accountability sa iiwanan mo and sabihin mo yung totoo and apologize. Okay? Huwag mong iwanan na nakahanging yung tao at hindi niya alam kung saan pupunta o paano magsisimula. Kasi yung karma na yon, kahit na sabihin natin na matagal ka ng nasa karmic na relationship, kahit na para kayo sa isa't isa ng taong to, yung karma na yun is madadala mo doon. At kahit nakatadhana kayo, kahit sa huli ganun, maaari pa rin kayo maghiwalay kung hindi na ayos yung mga bagay na. Alam mo yung basura, Aries? Pupunta ka ba sa ibang bahay na dala mo yung basura? Diba kailangan ayusin mo, itapon mo ng maayos. Hindi mo pwedeng itapon ng ganun lang kasi maaaring bumalik sa'yo at bumaha sa'yo, diba? So, ganun ang gawin mo, Aries, no? Hindi ko ino-encourage yung mga tao na sumama sa mga kaluguyo nila. Pero kung yun talaga ang mahal nila, hindi na kaluguyo ang tawag doon, yun ang ibig sabihin ay mahal na nila. At hindi ko rin naman kayang i-encourage yung mga tao mag-stay sa family nila for the sake of na complete na family or para sa mga bata dahil mentally ng dalawang tao, masculine and feminine, ang nakasalalay doon. Biruin mo, uuwi ang lalaki na hindi masaya sa bahay dahil hindi niya mahal ang kasama niya kahit mahal niya ang mga anak niya at yung babae mapoprostrate sa lalaking mahal niya or vice versa, diba? Na pagsisilbihan niya pero hindi siya nakikita ng pahalagahan. Parang matutulog sila ng laging hindi nila alam kung kailan sila gegera na sila ang magkalaban. Kaya hindi ko rin ini-encourage yun. Pero hindi ko rin naman ini-encourage yung kabet. Ngayon, kung ayaw mong tawagin kabet ang taong mahal mo, Aries, kailangan mag-take accountability ka sa tao bago mo iwanan. Bago ka mag-pursue ng bagay. Dahil sinasabi ko sa'yo, kahit na counterpart mo yan, kahit bigay yan, ipapagad sa'yo. Yung tao na yan na mahal mo, yung burden nun, yung karma nun, kung iiwanan mo ng bigla, nang hindi maayos, walang accountability, nang bigla-biglaan, I assure you, mawawala yan sa'yo ng parang bula. Okay? Hindi kita tinatakot, that's how the cycle goes. Okay? Hindi kayo magkakaroon ng harmony. Kaya nga sinasabi ng iba, di ba? Ngayon, kung ikaw nakipaghiwalay ng maayos, pero ayaw ka pakawalan, problema niya na yun. Okay? Ang importante, nakipaghiwalay ka. Okay? Kailangan mo lang ipaintindi sa kanya na hindi mo na siya mahal, na kailangan mong gawin to, dahil may tao na magmamahal sa kanya ng totoo. At gusto mo na ganun siya. Ayaw mong makulong ang isang tao sa bagay na para lang walang masabi ang ibang tao. Okay? Mostly yung mga nanonood dito, iniisip nyo yung sinasabihin ng iba, isipin nyo kung ano nararamdaman nyo, pero isipin nyo rin yung mga taong iiwanan nyo. Dahil kayo, pag iniwanan din naman kayo, di ba? Nang natutulog, tas biglang wala na, tas walang pasabi, kahit nasabihin mo na may mahal ng iba, hindi maganda, di ba? Di ba? So, gawin nyo ng maayos ang pakikipaghiwalay. Bigay nyo yung reason, bakit hindi na pwede, lalo na yung mga nag-try na wala na talaga. Ay, Diyos ko, may nakilala nga ako na tao before, hindi pa ako nag-reading. Ilang taon na sila kasal, 40 years. Bigla na lang siya iniwanan ng babae. Kasi yung problema pala, naipon. Tapos, pagising niya, wala na.
nagsasalita yung babae, hindi pinapakinggan nung lalaki. Hindi niya daw pinapakinggan yung asawa niya, sabi niya sa akin. Dumating na lang sa point na napagod na yung babae. Pagising niya, wala na daw. 40 years sila kasal, ha? Biruin nyo. Kasi akala ng lalaki, okay ng stability, pera, yung pala hindi. Walang ibang lalaki yung babae. Pero, pinili niya na yung sarili niya kasi yung emotion niya, hindi nakikita ng lalaki. 40 years silang kasal. Imagine, I think 60 plus na sila tatay. Okay? So, hindi yun naayos yung pagsasama, but you know what? Naayos yung nila, yung mentality nila, yung mindset nila, lalo na malalaki na yung bata. But, sinasabi nila, it's too late, but I don't think it's too late. Kasi wala naman talagang oras ang kaligayahan ng bawat tao, no? Ang importante lang is kung anong gagawin mo, dapat yung ikakasaya mo na wala kang nasasaktan, or kung may masaktan man, dahil hindi nila tanggap yon, problema nila yon kung nagsabi ka na, okay? Ngayon, kung hindi ka nagsabi, madali lang naman yan eh. Sa una, nahirapan din ako eh. Pero, kung titingnan mo kasi yung logic, hindi ka naman talaga pwede makipagrelasyon sa isang tao na hindi mo mahal, tama? So, may nakilala kang iba. Tingin mo, mahal mo to. Inisip mo, baka last lang, di ba? Pagka ganon. Hanggang nag-take accountability ka. Halimbawa, kung ako, sabihin ko, hindi kita mahal. I'm sorry, may mahal akong iba. Ayoko ikulong ka sa sitwasyon na to. Tapos sabi ng lalaki, ayoko, sa akin ka lang. Akin ka lang, kasal tayo, bla 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 bla. So, anong mangyayari kung nag-stay ako doon? Habang buhay, aawayin ko siya, bubungangaan ko siya, araw-araw, kahit mahal na mahal niya ako, bubungangaan ko siya, kasi hindi ako masaya. Okay? Kasi siguro, tatakutin pa ako na sasabihin niya siguro. Sasabihin ko to sa pamilya ng ganyan. Pero yun naman, andun nga ako sa tabi niya, pero bungangaan kami ng dalawa, sigawan. Tapos yung mga anak namin siguro, titingnan yun, di pagkalaki nun, ganun din yun. Pero kung sumama ako sa iba, or halimbawa pinili ko yung sarili ko kasi hindi naman sigurado ako, mali ko, hindi naman ako mahal nun, mahal ko lang. So, pinili ko yung sarili ko or sumama ako doon. Imagine the possibilities, okay? Ang importante, kung saan ka masaya. Nag-take accountability ka, nung hindi ka pinakawala, hindi ka pumayag, hindi mo pinaglaban yung gusto mo dahil natakot ka, tinakot ka problema mo na yun pag natakot ka. Mas nakakatakot na magsama kayo sa isang bubong, guys. Tapos bunga nga kayo ng bunga nga. Ang dami ko nang nakitang ganyan, maniwala kayo. Diyos ko, kabata-bata ko pa. Ang dami ko nang nakitang mga ganyan. Iba dun na, grabe. Basta, huwag yun ang gawin yan, okay? Isipin ng ibang tao. Isipin mo itong mental mo kung magiging masaya ka. Eto, kung okay ka ba dito sa emotion mo. Huwag ibang tao. Sino ba sila? Diyos ko. Sino sila sa'yo? Sa buhay mo? Sino sila sa buhay mo? Sino ka sa buhay mo? Sino mas importante? Ikaw o sila? Basta take accountability. Okay? Para yung karma, hindi mo siya madala sa bagong yugto ng buhay mo. Okay? Parang lilipat ka ng bahay, di ba? Dala mo pa yung mga bagay na baggage mo na hindi na importante. Hindi na papuno lang, hindi pumasok yung mga blessings na brand new blessings. So, ganun din ang gawin mo. Sasabihin mo na, take accountability. Simple as that. Okay? Marami siguro nanonood dito na mga tahimik lang na di sinasabi ko ano yung totoong nangyayari sa kanila, but I can feel the energy, okay? Lalo na yung mga tao na nasa ibang bansa. Diyos ko, guys, alam ko naman na fall in love kayo sa malalapit sa inyo, but think about kung talagang love yan, kung na-try nyo na ba i-spark muna yung sa partner nyo, tas kung nakita nyo, tinry nyo na lahat ng option, at ito talaga, then take accountability, okay? Huwag mag-cheat. Kasi ang cheat, nadadala yan. Biruin mo, di ba, pag nag-cheat ka, iniwanan mo nga lang bigla asawa mo para sa akin, di ba, yung mga ganyan sa pelikula? Kasi nga, totoo naman. Pero kung nakita nung sinabi nun na nag-take accountability na, nga, no, ganyan, hindi nga may isip yun. No insecurity din para sa tao na mahal mo. Kahit lalaki, babae. Akala nyo ba lalaki walang insecurity? Mas mataas ang insecurity ng lalaki at ang problema hindi pa nasasabi. Kaya dapat, take accountability. Okay? So, yeah.
Make a better choice. Napagod na ako. Make a better choice, guys, sa lahat ng mga taong nanonood, okay? And thank you so much sa lahat ng hindi ko na-read na zodiac sign. Tapos na po ako lahat. Check my YT. This noon, ma-upload ko na siya. Actually, ngayon ma-upload ko na siya. I-edit ko siya ngayon. Noon, na-upload ko siya. I'm not sure kung lalagyan ko ng timestamp kasi minsan nawawala dito sa isang phone ko. Kaya minsan gusto ko magkaroon ng note, no? At sa mga taong gusto magpa-private reading, PM me. Ay, hindi ako magpi-PM sa inyo. Katulad ng ginagawa ko, energy check-in muna tayo. Tapos, pagka okay yung energy, after ng payment, tuloy tayo sa reading mo. Ngayon, pagka nakita ko na hindi yun ang energy mo, hindi tayo magka-align, ibabalik ko yung pera mo. Lagi naman ganun, okay? Sa mga hindi ko po agad nare-replyan kasi ang dami-dami po talaga nagpapa-reading, no? Kaya nga po ngayon, dapat bukas ako na madaling araw na lalagin nga lang. Meron po ako na magkakasunod na reading tomorrow. And thank you kay God sa blessing, no? Kailangan ko na magpahinga nun, sigurado, kasi may pinaghahandaan din po ako. So, thank you sa lahat ng mga tao na nanood.